Patuloy kayo nakatutok sa unang balita, 6 ang patay sa sagupaan sa isang barangay sa Datupiang, Maguindanao. Mga miyembro ng MILF at ng breakaway group ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang mga nagka-engkwentro. Halos 400 pamilya nang lumikas sa pangambang madamay sila sa crossfire. Ang militar naman binakuran ng mga tangke ang barangay. Away sa lupa ang pinagbulan raw ng engkwentro. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, nakipag-ugnay na si Government Peace Panel Chairman Marvic Leonen sa MILF na ayusin ang internal na problema. Ito'y upang hindi naman maapektuhan ang naumpisang negosasyong pangkapayapaan. Isang bus sinhijack sa Rio de Janeiro, Brazil. Ayon sa pulisya, lula ng bus ang tinatayang 20 pasahero nang lusubin ito ng mga hijacker. Agad daw pinakawalan ng mga suspect ang 10 pasahero at pagkalipas ng 1 oras, saka pinakawalan ang 10 pa. Pero 3 sa mga hostage lubhang nasugatan. Kabilang sa kanilang isang babae na binaril sa dibdib at isa pang pasahero na pinaputokan naman sa leeg. Agad silang dinala sa ospital para gamutin. Armado raw ang mga suspect at may dalang granada. Hindi pa malinaw kung paano nagtapos ang hijacking. Pero ilang putok ng baril ang umalingaw-ngaw ng palibutan na ng mga pulis ang bus. Tensyon sa pagitan ng North Korea at South Korea muli na namang umigting matapos magpalitan ng artillery fire. Ayon sa gobyerno ng South Korea, unang pinasabugan ng North Korea ang direksyon ng Yeonpyeong Island. Nagsasagawa umano ng military drill ang North Korea malapit sa border, pero bumagsak daw ito sa pinag-aagawan nilang teritoryo, ang Northern Limit Line. Bilang ganti, nagpakawala naman ng 3 artillery ang South Korea. Noong nakaraang taon, 50 South Koreans ang nasawi sa engkwentro ng 2 magkalabang bansa. Bahagya lamang nawala ang tensyon nang maging bukas ang North Korea sa isang dialogo. Pinakamainit na showbiz balita ay atin na po ni Luan D. Luan. Salamat, Igan. Good morning mga kapuso, at para po sa aking buwan naman ng chika, binibining Pilipinas Universe Shamsi Supsup tumulak na patungong Colombia para paghandaan ang pagsabak niya sa Miss Universe 2011 beauty pageant. Kumpiyansa si Shamsi na malayo ang mararating niya sa pageant. Narito ang unang chika ni Kata Tibayan. Hindi pa rin makapaniwala ang beauty queen na si Shamsi Supsup na siya ang official representative ng bansa sa taong ito para sa prestihiyosong Miss Universe Beauty Pageant na gaganapin sa Setyembre sa Sao Paulo, Brazil. Umalis kagabi si Shamsi patungo sa Colombia, ang first stop bago tumulak sa Brazil. Dito raw niya makikilala ang iba pang Miss Universe contestants mula sa iba't ibang panig ng mundo. I still have 10 days to prepare in Colombia. I will have a lot of trainings and makeup, walking, everything daw. I'll be learning a lot. Excited na nga raw si Shamsi na makapunta ng Brazil at bilang paghahanda, kumuha pa si Shamsi ng Spanish lessons kahit Portuguese ang lengguwahe sa Brazil. A lot of Spanish-speaking candidates will be there, so at least I have common language. Kumpiyansa ang Filipina beauty na malayo ang kanyang mararating sa buong pageant. Marami rin daw siyang mapapatunayan. I'm confident enough naman na I'll be doing naman my very best there. It would be my discipline and my being focused on the goal. Kasama ni Shamsi sa kanyang biyahe ang kanyang ina na nagsilbing inspirasyon niya para sumubok sa kompetisyon. Naisa puso rin ni Shamsi ang iniwang words of encouragement ng kanyang non-showbiz boyfriend. He just told me na I just enjoy myself there, do my best, and whatever happens, there are people who love me here. Para sa unang balita, Katati Bayan reporting. Samantala, 8 taong gulang na batang sumikat sa YouTube dahil sa husay sa pagkanta, certified kapuso na. Kahapon po ay pumirma na ng kontrata si Liana Tabunyar kasama ng kanyang mga magulang. Dumala sa contract signing sina GMA Films President Annette Gozon Abrogar at Senior Vice President for Entertainment TV Wilma Galvante. Mula sa internet kung saan nadiskubre si Liana, sa telebisyon na niya ngayon ibibida ang kanyang talento. It feels nice. Ang laki ng potential niya na maging big star. Marami pa ako i-chika mamaya, so stay tuned.
Hirit namin mamaya, pampaserong jeep tumagilid sa Antipolo City, ilang pasahero nasaktan. Sa Ibaan, Batangas, tindero ng damit patay sa pamamaril. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright, good morning again mga kapuso. Nagbabalik pa rin po tayo ngayong umaga dito sa Rosa Susano Elementary School. Dito po yan sa Novaliches City. Siyempre, in line pa rin po sa ating tuloy-tuloy na Iwas Dengue Campaign. Na tulad nga na sinabi natin kanina, talagang mga kabataan na madalas sa biktima ng dengue. Kaya naman, importante na meron ding mga iwas dengue measures, yung mga madalas na lugar na pinupuntahan nila tulad ng kanilang paaralan. Kaya naman ngayon, alamin natin kung paano nga ba naghahanda ang Rosa Susano Elementary School pagdating sa iwas dengue. So para pag-usapan yan, kasama natin mismo ang kanilang punong guro na si Dr. Elvira Domlao. Hello po, Doc. Good morning. Hi, good morning. Welcome po ulit sa unang hirit. Naku po, salamat po. Now, ma'am, kasi ang mga bata, mga estudyante, madalas talaga, like more than half of the time sa school, ay nasa loob ng classroom. So, Yes, paano po ba yung mga ginagawa natin para maging dengue-proof ang ating mga classrooms? Okay, unang-una, syempre yung mga bata nire-require namin na magsuot ng puting armband. Tulad ng nakikita natin Yes, suot nila. nakikita nila ngayon, okay. Para naman maprotektahan yung kanilang mga braso sa kagat ng lamok at saka yung mataas na socks na puti rin para sa mga babae. Okay. So, nire-require din namin yun. Alright, Para covered po yung katawan, ano? Yes, Okay. covered din. Pero hindi naman kinakailangan maging makapal siya. Pag kinakailangan puti siya. Kasi pag dark siya, lalapitan siya ng lamok. So kapag Kinakailangan. light ang suot, mas iwas ang lamok Yes, doon. So oo, iwas tayo sa mga, sa mga dark, dark-colored na yes, mga damit. oo, Alright. oo. Now, And may then, na-notice po ako dito sa ating bandang likod, which yes, I think oo. is one of the things na ginagamit Isa natin. yan sa mga strategy dito para malaman natin kung tayo ba talaga ay may dengue o wala. Ano po Ngayon, ito? nagpipintura kami ng mga lata na ginakulay namin ng itim. Nilalagay yan sa mga sulok ng kwarto, wherein lalagyan mo siya ng ganitong Powder? powder. Tapos, o Ano kaya po kung itong wala powder kung- na to, ma'am? ito yung tinatawag na abate. Opo. Okay, para sa pagpatay ng mga mosquito larvae. Alright. Tapos, kung hindi man, meron tayong apog na tinatawag. Okay. Ilalagay mo siya dyan, and ilagay mo ng tubig, then ilagay mo sa sulok yan ng kwarto, doon Opo. makikita mo, mayroong mga mangingitlog dyan, patay na yung itlog dyan pag nandyan na yan. So para nakaka-attract Malalaman mo. po siya Yes. ng mga At mosquitoes. so imbis na sa bata pupunta yung lamok, mas Dito lalapit siya pupunta. dyan. Oo. Pwede Tapos sa saan po bahay. natin ito usually nilalagay? Sa gilid ng classroom? Sa mga gilid, sa para mga malayo sulok. po sa mga bata. Kung saan yung madidilim na lugar. Ayun. Yun. Now, yun, yung ginagawa nila mga kapuso dito sa loob ng classrooms. Puntahan naman natin ngayon, Yes, yes. Doc, yung isa pa sa, actually, madalas din pamahayan ng mga lamok, which is, of course, ang banyo. Yes, Kasi oo. ito yung may tubig, di ba? Oo. Kaya madalas talaga, Doc, dito pumupunta yung mga lamok. At syempre, may mga Yan. kasama tayong mga volunteers from Oo nga AFP eh. para tulungan tayo. Oo, Now, oo, oo. ano po yung ginagawa natin sa banyo, ma'am? Ang tubig sa drum, kinakailangan laging napapalitan yan. Kaya inuubos ang tubig araw-araw, panlinis, pambuhos. Okay? And then, kinakailangan tatakpan mo yan. Pag iiwanan mo siya ng hapon, tatakpan mo siya para hindi siya iitlugan ng lamok. Ayun. So, Kasi- lahat ng mga sulok dapat walang stagnant water. Laging Exactly. malinis. Oo. Dapat kasi iwas talaga doon sa Iwas mga, talaga. mga napapatagal Right. na mga Yes, tubig. yes, Okay. oo. So, bukod po dito sa banyo, isa pa po sa pinamamahayan din ng mga mosquitoes nga na yan ay itong garden. Kasi po, tulad ng sinasabi po ng mga taga-DOH, yung mga gulong daw po, or even yung mga paso, madalas Yes, nagpupunta yes, dyan yung mga oo, lamok. So, oo. ano po ang ginagawa natin doon? Alam mo, kapag yung mga gulok ay puno ng lupa at may halaman siyang tanim, hindi siya babahayan ng lamok. Kinakailangan okay. talaga. Kaya nga ina-improvise din natin. Kasi dito kasi sa school na ito, sementado halos sa tampaligid nung dinatnan ko to eh. So ang ginawa namin para magkaroon kami ng gulayan sa paaralan, yung mga gulong na yan na nadatnan ko na rin, pinalagyan ko ng lupa yan, nilagyan ng halaman. Ayun. Oo. Tapos yung mga, lahat ng mga lalagyan ng mga halaman, kinakailangan puno ng lupa. Walang Yes. walang baga Hindi- space. Hindi may ipon ng tubig. Ayun. Kailangan puno ng lupa yon. So as long as wala Oo. naman palang against stagnant water, it's safe. Basta walang stagnant water.
safe naman po Yes, siya. safe na safe And yan. of course, gusto nga ulit natin magpasalamat sa Philippine Air Force na tumutulong sa atin Yeah, ngayon sa thank you ha. paglilinis. Thank you. Now, nasaan po ba si Arn? Alam ko nakikiaral si Arn with the students, other students. Excited Arn, ako. Okay. kumusta siyan? Ay, yes, Mon! Ay, dito ako ngayon sa Rosa Susano Elementary School at kasama ko mga estudyante dito. Tingnan mo naman, Mon, ha? Nakaiwas dengue yung mga suot nila, o nakakaanban pa sila mahaba, o di ba? O, Ayan. Yan, o. Pero Ay, good Arn, morning. bakit ikaw hindi ka Hi, naka-arm? good morning. Hindi ka Hindi tinatablan ng natatablan ng break. lamok Break. Tsaka wala ka ring pake, wala ka ring socks. Anyway, ayun nga po mga kapuso, ilan lamang sa mga measures na ginagawa nilang school para iwas dengue. At sa aming pagbabalik, of course, magbibigay pa kami ng mga tips para mas maging dengue-proof ang inyong mga paaralan. At magtatanim din daw tayo ng mga citronella plants na nakakapagpa-iwas sa mga lamok na may dengue. Lahat po yan ating pag-uusapan sa pagbabalik po natin dito sa Rosa Susano Elementary School. Back to studio! Sa unang hirit, servisyong totoo ang naglalang hirit. Ang saya